Amen. Tayo po lahat ay tumayo at tunay nga po na kasama natin ang Diyos. Yan, pwede po ba natin kamayan yung mga kapatid natin? Kasama natin ang Diyos. Di ako mamamamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako
Father, we love to worship you. Kaya po, Father, let your Holy Spirit bumaba po sa amin, Father, and change our heart, change our life, Father. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power. Your love unfailing gives forever. I love to worship you, my God. Yes, Lord, we love to worship you. I love to worship you, my Lord, and feel your precious love. Your love that surely love. Holy Spirit, fall in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit fall in power, change my life. I want to live for you, my Lord. Follow us, Lord. Yes, Father, let your Holy Spirit, Lord, come in power, Father. Just present it to your bawat isa, Father. Yes, I love to worship you, my God. Sabihin mo to sa Panginoon. I love to worship you, my Lord, and feel your precious blood available. Your love that surely love. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life. Now I will live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life. That I may live for you, my Lord. Follow us, Lord. So I long to see you, Lord, I lift my before my King and Friend. Pwede ba natin itaas yung kamay natin? So I long to see you, Lord, I lift my before my King and Friend. Lord, we're yearning for you. So I long to see you, Lord, I lift my before my King and Friend. And Holy Spirit, come in power, change my
Dakila si Yahweh, dapat at papurihan, sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong San Sinuko. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos na si Yahweh, makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya tayo magpakailanman. Walhatiin natin ang Diyos Haring walang hanggan. Purihin natin siya na dulot ay kaligtasan. Uliligin ang tawag sa sambahan. Diyos ay pinapupurihan. Luwalhatiin natin ang Diyos na lubhang dakila, na ating laging kanlungan na kumakalinga. Hindi mo ba pansin ang iyong nasa ay ibinigay na pawa? Luwalhatiin natin ang Diyos sa ating umiirog. Sa bawat sandaling walang kupas sa pagkukop. At isipin, kapangyarihan ay Diyos, handa sa pagkakaloob. O Panginoon, aming mahabaging Ama, aming idinadalangin sa iyo na tunghayan mo po kaming nangangakatipon dito sa iyong harapan ngayon. At ibuhos mo po sa bawat isa sa amin ang matulungang espiritu ng iyong biyaya upang ang lahat ng aming mga pag-iisip, mga paghahangad ngayon ay yaong mapagtibay at kalulugdan mo lamang sa aming pananambahan ay mapag-alaman po ng bawat isa sa amin ang iyong matulunging espiritu ng iyong biyaya upang ang lahat ng aming mga pag-iisip at paghahangad ngayon ay yaong mapagtibay at kalugdan mo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, children of the Lord. Pwede bang palakpakan natin muli ang Panginoon? Hallelujah! God is with us. Sabihin mo sa iyong katabi, God is with us. Will you please smile? Smile before the presence of the Lord. Nakasimangot po tayo, ang Diyos ay kasama po natin. Hallelujah! Sa umagang ito, nais nating i-welcome po ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. Welcome sa ating mga katabi. Welcome and welcome and welcome. At tayo po'y nagagalak na sa umagang ito, marami ho tayong mga kapatid na ating pong nakasama. Isa-isahin ho natin at atin po silang hihilingin na tumayo at huwag na hong sumayaw. Tumayo lang. Yan. Praise God. Ang kapatid na Archie Palmones. Welcome, Kuya Archie. Yes. Si Superman ang suot niya. Archie, thank you. Kapatid na June, thank you. Pelane. Yan. Kuya June, palakpakan natin ang Panginoon. At kapatid na Antonio Crisostomo Jr. Antonio, nandito saan po? Ay, kapatid na Antonio, palakpakan natin ang Panginoon. Parang hindi kayo masigla na makita sila. So welcome Archie, June, and Antonio. And of course, we have with us Ate Beth
Cardenas, Ate Beth, kapatid na Beth. Baka kabataan ito ha. Pamangkin ng Kuya Gil at Ate Marisa Odarbe. Naku, ang dami na at meron pang pakabot estudyante po natin sa Taytay United Methodist Christian School, ang kapatid na Jello Victor. Kuya Jello Victor, Vincent Tahon, Vincent, kapatid na Vincent, Joyce Calderon, wow, praise God. Ruel Kunanan, Ruel? Yeah. Rewell ho ba ito? Rewell? Ravel. Yeah, okay, thank you. Abigail, kapatid na Abigail. And Joyce Calderon, kapatid na Joyce, tumayo. Naulit. Mukhang may kakambal si Joyce. So, purihin ng Panginoon. Galak na galak po kami na kayo po ay aming makasama sa piling ng ating Panginoon. Isa lang ang prayer namin. Magkaroon kayo ng fresh encounter with Jesus. Ma-encounter niyo ang Panginoon at maramdaman ninyo na mahal niya kayo. At meron siya magandang plano sa inyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon sa lahat po ng ating mga bisita. Purihin po ang ating Panginoon. Nandyan ho ba yung mga graduate ng EE natin? Ang dami ho nito, ha? Be ready. Baka may nakahanda po kayong kape dyan at bread mamaya paglabas po nila. So, okay, salamat po. Marami po ito. Mahigit na 10. Kaya sa Diyos po ang papuri. At ganun din, nais nating magbigay ng ilang mga mahalagang pahayag. Unang-una, tayo po ay nakikidalamhati. Ito po ay luksang kalatas ng ating iglesia sa pamilya po ng mga Mendoza, pamilya Mendoza, dahil sa pagpanaw ng kapatid na Bayani Mendoza, at gayon din sa pamilya ng mga Martin. Nandito ang kapatid na Obet. Ang ating minamahal na Kuya Lito Holito ay nasa piling na ng Panginoon. Ang aming pong taus-pusong pakikiramay. At bukas po ang alas 9 po ng umaga, dadalhin po rito yung kanyang labi upang tayo ay magpasalamat at ating italaga sa ating Panginoon, ang ating kapatid na Holito Martin. So ang aming pong pakikiramay, sama ho natin sila sa ating mga dalangin, mga kapatid. At gayon din sa lahat ng mga kapatid po natin na merong karamdaman, nasa ospital, nasa kanilang bahay, kailangan nila ng ating pong panalangin. Ang ating kapatid na Mirla De Leon, nasa ospital po siya. Ang kapatid na Manong Ben De Leon, ang kapatid na Nerito, kapatid na Leticia Aguilar, ang kapatid na Joey Aguilar, po siyang naramdam. Ang kapatid na Nanay Lola Idad Jose, siya po ay sa ICU. Calistoma Cruz. Ang kapatid na Salve Tugawa ay meron din. At si Kuya Juan Ricardo Manzano, siya po hindi natin nakakalimutan sa araw-araw ng pagluhod ng inyong mga manggagawa, kasama po yung mga kapatid po natin na kaya memoryado na ho natin, dinadala natin sila sa paanan ng Panginoon. Kaya this time, marami ho ang nagdadalamhati, marami po ang nangangailangan ng ating panalangin. So, pwede ho bang, wala ang ating musikero? Ay, nandito. Pwede bang umawit tayo ng God Will Make a Way? Pwede ho ba? And then, pipikit tayo lahat. Let's remember them. Let's remember them. Let's intercede for these people na who need comforts. God will make a way. At habang inaawit natin,
each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert, rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Tayo'y sumandaling pumikit at pwede hubang mag-ukol tayo ng panalangin para sa kanila. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Opo, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, bless them, Lord. Touch them, Lord. And heal them, Lord Jesus. Oh, Jesus. Through your Holy Spirit. Yes. Pour on them your blessings. With love and strength. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat. Ha? Sarap naman. Ang sarap naman mapabilang sa iglesyang ito. Di ba? May nagmamalasakit, may nananalangin para sa isa't isa. Purihin ang ating Diyos. Sa pagkakataong ito, ang mga ibang mga announcement ay mga regular na ministries po natin. Nariyan po sa ating pong bulletin, sa ating insert. Pakitignan na lamang po. Bibigyan na lang natin ng diin yung mga bago at mga gagawin ho natin this week. Magkakaroon po tayo ng anti-pneumonia vaccination sa, kailan po ito? Target ay July or August. Kaya wag muna kayo magkasakit. July or August. July ngayon, So wala pa pong schedule. Nasa announcement na. Wala tayong schedule. Salamat po pala sa mga magagandang bulaklak na nasa harapan. At ito'y handog para sa kapurihan at kalwalhatian. At bilang pagpapasalamat ng ating kapatid na Dr. Resurrection Reyes sa kanyang 73rd birthday sa July 14. Huwag niyo pong kalilimutan pala yung ating pong clarion call. Nandoon na ho sa likod ng ating clarion call yung iba't ibang mga bersikulo. Araw-araw, babasahin niyo po yan. Yun ang maging basihan ng inyong meditation. At may I suggest na pag nagbasa kayo ng Biblia, by the way, dapat magbasa kayo ng Biblia. Mag-devotion naman kayo. Tayo pala. Every morning. Okay, tatanungin natin. Konting trivia lang. Trivia daw, trivia. Sino ang kanina, bago pumunta sa church, ay nanalangin at nagbasa ng Biblia? Itaas ang kilay. Para hindi makita. Ang Panginoon makakita. Salamat po. Praise God. Ngayon, baka nahihirapan kayo kung anong pagbabasihan. Gamitin niyo po yung clarion call mamaya bago po kayo umalis. Nasa likuran, may devotion na kayo, pero meron pang additional na yun ang pinaka-main ninyo.
yung hayaan ninyo na magsalita ang Diyos sa inyo. Merong everyday na text po nakalagay doon. Pwede ho ba? Amen po ba yon? At ang gamitin po ninyo ay yung simple lang, yung map. Dahil ang Bible ay mapa ng buhay natin everyday. Map, hanapin ninyo unang-una yung message. And then, i-apply ninyo yon. Tapos ipag-pray nyo na maisagawa ninyo sa araw na yon. Kanina nag-announce si Pastor Ador at binanggit niya yung message ng Panginoon. Halimbawa ay magpakabanal. So ang application mo ay hindi na ako, binanggit niya, hindi na ako iinom. So may application ka agad kabanalan So sample lang po yan. Sample. So wag po natin kalilimutan yung ating pong devotion sa ating Panginoon, kapahayagan that we have an intimate relationship with Jesus. And we love the Lord. Kaya gusto natin siyang makaniig every morning sa ating buhay. And of course, huwag niyong kalilimutan, mamayang hapon, lahat ng mga kabataan, at pati ho yung mga parents natin. Alauna and before 1, you should be here. Yung ating pong every Sunday na activity ng ating mga kabataan. LYC. Sabihin ho natin, LYC. Anong kahulugan po ng LYC? Lighthouse Youth Convergence. Kaya yung ating mga anak, dalhin nyo ninyo sa ating simbahan, sa presence ng ating Panginoon. At mapalad tayo sapagkat kahit napaka-hectic nung schedule ng kapatid na Tony, nandito siya mamayang hapon. Alauna hanggang 1:30 lamang siya magsasalita kasi meron siyang taping. Alam niyo naman, may taping kami, mga 1:30 sa Big Brother. Big Brother. So, purihin ng Panginoon, i-challenge niya yung mga estudyante at mga young people natin. So, mga parents, you are also invited. We are expecting na mapupuno itong ating church dahil last Sunday, 185 young people and students ang nagpunta sa ating pong LYC last Sunday. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wala pa ho yung mga katabi nyo dyan. Kaya I'm sure na mayroong talagang revival na ginagawa ang Panginoon sa buhay ng ating mga anak. Kaya don't miss the opportunity for our children to experience the saving grace of our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, itulak nyo sila. Dalhin ho ninyo rito sa bahay ng ating Panginoon. Mamayang, before 1, be here at nang mabless tayo ng ating Panginoon. Okay, meron pa hubang ibang announcement? Young people, wala na ho ba? So, nais nating batiin ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Tingnan natin sila at i-request kasama po ang mga bisita po natin. Kung birthday ho ninyo today or this week, may handa po kayo o wala, you are invited to come forward and we will bless you and we will rejoice with you. Happy birthday, July 8, kapatid na Noel Resurrection. Aba, hallelujah. Kapatid na Noel, andyan yata siya. Yan, okay. Yes, thank you. Julius Cruz, July 8. July 9, ang kapatid na Julie Habacon, Norman Tolentino, Reynaldo Isguera Jr., Carlo Garcia, Julie Eugenio, Rowena Ruth Alcantara, and Micaela Braille Santos. July 10, ang kapatid na Francis Joy Mangornong, Raul Cruz, Katrina Suliman, Johan Mlay Saint Juan. Okay. Ano ba ito? Silent L? M? Okay. July 11, Alfio Isguera Jr. Isguera. Pastor Rodolfo Garcia. July 12. Happy birthday, Pastor. Joe Pauline Kahiwat. Elise Isaiah Alcantara. Jeffrey Isguera. Luwayne Pauline. Okay. Luwan Pauline Magudayaw. Richie Alcantara, Rose-Ann Azahar, Venice Gersi Bautista, Rodora Naval, and Aljo Ronquillo. July 13, ang kapatid na Jonah Gel Decena, Sally Kausapin, and Mirna Odero. July 14, ang kapatid na Kuya Narciso Pastor, Rex Reyes, Benedicto Crisostomo,
Julita Cruz, Evelyn Abricio, and Kenneth Mendoza. Para sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, ngayon ang mag-asawang Licar and Glenda Andaya. Sa Martes, ang kapatid na Alan and Eileen Brosis. July 13, Pastor Amado and Debbie Paghiligan. July 14, Erwin and Ana Angeline Gonzaga, Jerry and Edith Cruz, Antonio and Janice Capistrano, and ang ating minamahal na Diaz, Reverend Sosimo and Amparo Mabuti. So sa lahat po ng tinawag at hindi natawag, kayo po ay aming inaanyahang lumapit. Habang inaawit po natin ang Happy Birthday, God Loves You, Pastor Jojo Barawidan will pray for you. Tayo tumayo. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Yes, happy birthday, God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday, God loves you. May you live happy. Minsan pa, happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. Panginoong Diyos, sa aming Ama, maraming salamat po dahil ang diwa ng pag-ibig sa bawat mag-asawa na nagdiriwang ng kanilang araw ng kasal ay tunay po, Panginoon, nang dahil dito na pagtagumpayan ang bawat pagsubok sa buhay na kinaharap ng nagdaang taon. Maraming salamat din, Panginoon, dahil din sa pag-ibig na ito. Ito ring pag-ibig ninyo, Lord God, na ito ang siyang magdadala sa kanila sa panibagong taon ng pagmamahalan, pagdadamayan, at yung kanila po, Panginoon, itaas ang kanilang mga kamay sa pagsamba at sabihin nilang sa taong ito at sa mga araw pang darating, Lord, kayo, O Jesus, ang sentro ng buhay namin bilang mag-asawa. At sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ng kapanganakan, Panginoon, bigyan niyo po ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ng kapanganakan ng isang mahaba at punong-puno ng pagpapala, filled with your blessings. May all those celebrating this month be able to witness and experience your power, your love, for your glory. In Jesus' name, amen.
Father, our Jehovah Jireh, thank you so much for the blessings that you have given us. And now as in submission and in worship with you, dinadala po namin ang aming mga handog na ito para sa inyong kapurihan. Humbly. In Jesus' name, Amen. Nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo." Nang si Saul ang hari namin, nanguna sa mga kawal na Israel, sa pakikidigma, ipinangako sa iyo ni Yahweh na gagawing kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Pinahira nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Nooy 30 taon na si David na naghari siya ng 40 taon sa Hebron. 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Doon tumira si David sa kuta at tinawag na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod mula sa Milo, na gawing silangan ng burol. Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David, sapagkat sumasa kanya si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, pangalawang sulat, kabanatang 12, simula sa talatang 2 hanggang 10. At ganito ang ating matutunghayan. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmapuri man, hindi ako lalabas na hangal.
sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ninuman sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot: ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Amen. Tayong lahat ay tumayo para sa pagbasa po ng mabuting balita. Tayo po ay dumako sa Marcos 6:1-13 at ating pong gawin ang sagutang pagbasa bawat talata. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. tinawag niya ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at Pinagbilinan. Sa kaniyang paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin nila sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at kaligtaan ang kanilang mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Purihin natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship
have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, my Lord. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord.
Purihin ng ating Panginoon, You are my song. Tayo po'y sumandaling manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon naming Diyos, patuloy po naming pinasasalamatan ka. Sapagkat sa araw na ito, binigyan niyo kami ng bagong buhay, bagong kalakasan. At kami ngayon ay patuloy na uupo at makikinig po sa nais mong sabihin sa amin. O aming Diyos, mangusap po kayo. Patuloy namin inaaya ng iyong diwang banal na siyang lumagay at pamagitna sa amin. Ang iyong presensya ay aming maranasan. Gamitin mo po ang iyong walang kabuluhang alipin. Maging daluyan siya ng iyong mga mensahe at ng iyong salita. Ito po aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na Jesu Kristo. Amen. Purihin ang ating Diyos sa umaga pong ito. Kanina ay ating natunghayan doon sa ating pagbasa. Ang ating Panginoong Yesus ay hindi kinlala sa kanyang sariling bayan. Kaya siya po ay merong pagtataka sa ganitong diwa. Pero actually, bagamat sa Old Testament, binabanggit po yun. Wala talagang kinikilalang propeta sa kanyang sariling bayan. Pero niniwala po tayo na kapag ang mga tao sa isang bayan ay nakakilala na sa ating Diyos, nababago po yun. Dahil dito sa Taytay United Methodist Church, ang mga lingkod po ng Diyos, kahit taga rito, kinikilala naman. At patuloy na pinapahalagahan kung ano po yung iniaatas. At ganoon din, pagkatapos ng pagtuturo ng ating Panginoong Yesus, ay kanya pong tinawag ang kanyang mga alagad at sila ay pinahayo. Pero bago po yun, ang ating Panginoong Yesus ay in-equip po muna sila. At ngayon, sa ganyan diwa, atin pong tingnan ano nga ba yung modelo ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagdidisipulo. Christ's model of discipleship. Every man is to be equipped before he goes forth, no matter the project or endeavor. To a great degree of success depends upon how well equipped a man is. It is also true of God's servants and disciples. They must be equipped by God as they go forth to carry on their ministry for the Lord. At yun naman po ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Still, yan po ang ginagawa niya sa atin sa pamagitan ng kanyang iglesia. Tingnan po natin ang ilang mahalagang bagay. Una, Christ equipped the disciples. So, hindi po sinend ni Jesus yung mga disciples na unprepared and unequipped. At tingnan natin yung ginawa ni Jesus, paano nga ba mai-equip ang mga disciple. At yun din po yung gusto nating maging pattern para tayo ay maging equipped. Una, Christ called His disciples to Him. Ano pong ibig sabihin noon? Tinawag po ng ating Panginoong Yesus ang kanyang mga disipulo na maging kasama niya. At actually, kahit saan po naroroon ang ating Panginoong Yesus, kasama niya itong kanyang mga disipulo. Sabi nga po, yun daw process or proseso yung ginagawa ng ating Panginoong Yesus noon, yung tinatawag nating method of attachment, yung method of discipleship niya. Tinawag niya po yung kanyang mga alagad to be with Him, to walk and associate with Him, to follow and live in His presence. By being with Him, they would see how He walked with God and manifested to people and ministered to them. Kitang-kita po ng mga alagad, ano nga ba yung ginagawa ni Jesus Christ? Lagi po, meron tayong tinatawag na kapag nagturo si Jesus, ito ipapakita niya to sa kanyang mga alagad. Meron po agad na pattern o modelo na ipinapakita ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, maaari pong sabihin natin, paano yan? Wala naman na si Jesus Christ dito. Pero narito po ang kanyang presensya at narito ang kanyang mga salita. Nasusulat po ditong lahat. Ngayon, mahalaga po sa atin bilang mga anak ng Diyos at bilang kanya mga disipulo at alagad na tayo rin po ay umupo kasama ang ating Panginoong Yesus to be with Him every day. Sa pamagitan po ng pagdidevote natin ng ating time to read His Word.
Kanina sinabi ni Pastor Alan, sino ang nag-devotion? Itaas ang kilay. Ngayon, pagka wala kayong kilay, hindi nyo maiitaas yung kilay nyo. Ano po? Napakahalaga po sa ating buhay na kung paano tayo kumakain every day. Sino po sa inyo kumakain 5 times a day? Aba, ano ba naman 5 times? 3 meals lang. Aba, mga kapatid, huwag niyo sabihin hindi kayo nagme-merienda. Aba, di ba nagme-merienda pa tayo? May midnight snacks pa nga. Ibig sabihin 6 times nating pinapakain ang ating katawang lupa. Di ba? Yung ating katawang lupa na after na umalis yung soul and spirit natin ay uuwi sa lupa. Okay. At kasama pa dyan yung pagpapabeauty. Ngayon, yung pong ating spirit, yung ating soul din, kailangan kumakain every day. At ang pagkain po niyan ay salita ng Diyos. At kinakailangan po araw-araw din ginagawa natin yan. Hindi kung kailan Sunday lang. Yung babasa kayo dito, ay, hindi pa na nakalagay sa PowerPoint yung epistola, tsaka yung gospel. Bakit naman kaya hindi pa ilagay ni Kuya William yun, Yun lang Old Testament. Napapatingin kayo doon bigla, kanina. Di ba? Yun ang alimong time para bumasa Hindi pa namin makita doon. Kaya hirap-hirap bumasa sa Bible, ang liliit ng sulat. Di ba? Ngayon, napakahalaga po na binabasa natin yung Biblia sapagkat yan ang pagkain natin. At yan po ang panahon na tayo ay umupo kasama ang ating Panginoong Jesus. Kung gusto po natin na tayo ay maging matagumpay sa ating pang-araw-araw na buhay, kailangan nating basahin ang kaniyang salita. Alamin ang mensahe ng Diyos, i-apply natin. At syempre, kasama ang panalangin. Meron po tayong Sunday school song. Pamilyar na pamilyar tayo doon. Yung Read Your Bible, Pray Every Day. Sino ba nakaka-memorize noon? Ayan, sige. Lahat na nakakaalam ng awit, sumabay ng pag-awit. With action at pataasan, hindi ng tinig, ng action. Okay, 1, 2, 3, sing. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Okay. Okay lang po yun, kahit hindi nyo mahabal yung song. Ano po? Mahalaga, mag-grow tayo. At yun po ang sekreto ng pag-grow. Ang basahin ang salita ng Diyos. Manalangin na may apply natin yung ating nabasa. Kasi walang kabuluhan yung nabasa natin at kahit papakinig kayo ng pakinig dyan, kung hindi natin i-apply pagkatapos. Mahalaga po yun. Basahin at i-apply ang salita ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng pagtatagumpay. Para anuman ang dumating sa atin ng mga problema at suliranin ng buhay, tayo pa rin po ay matatag na nakatayo. At mamaya makikita nyo rin kung bakit napakahalaga noon. Kung paano pong si Jesus, lagi niyang nadoon ng kanyang mga alagad, kasi gusto po ni Jesus ma-absorb nila at ma-assimilate nila yung very character ni Jesus at yung behavior niya. Mga kapatid, kung kami po ay nasasabi sa inyo na basahin niyo ang salita ng Diyos at manalangin tayo, kung ipinapagawa po namin yun sa inyo, ginagawa rin po namin yun. Kasi baka sabihin niyo sa amin, sabi sila ng sabi, hindi naman nila ginagawa. Kung si Jesus Christ po, sinasabi niya yon, yung kanyang mga alagad, isinasama niya sa pananalangin, si Jesus po mismo, ginagawa niya yon. Ang malungkot nga, nakikita niyo mga alagad niya, natutulog . Diba? Natutulog. Ayun.
Ngayon po sa atin, kung sinasabi namin sa inyo, tayo po ay dumalo ng prayer meeting. Sino dumadalo dito ng prayer meeting? Nakakanti pa. Ayan. Hinahamon tayo ni Lord, mag-attend tayo ng prayer meeting. Amen po ba doon? Amen. Nakapastor, kokonti ang magpe-prayer meeting. Sino po ang gustong dumalo ng prayer meeting? Talagang ayaw nila mag-prayer meeting. Bakit kaya? Ano po? Alam nyo, ayaw kong sabihin yung sinasabi ng ating, nung lay leader natin. Kilala nyo po ba ang lay leader natin? Sino? Si Kuya Bonoy Gonzaga. Pagka-prayer meeting po, bakit niya sinasabi yung? Kasi talaga nasa prayer meeting siya. Kasan po siya, nagpe-prayer meeting siya. Huwag na nating hintayin magkaroon tayo ng problema, sabi niya gano'n. Bago tayo manalangin. Oo nga naman, minsan daw kasi, yung mga tao, pray ng pray. Pagka may problema na. Sabi din po sa pagtitake ng medicines, prevention is better than cure. Ayan. So mag-pray na tayo, di ba? Maglumuhod na tayo kay Lord bago pa dumating ang mga problema para tayo ay malalakas na, di ba? So yun po, mahalaga na tayo po ay nagpe-pray. Katulad ng ginawang pattern ni Jesus Christ. Kaya napagtagumpayan po niya na dalhin doon sa krus ang ating mga kasalanan at bayaran ang ating kasalanan. Dahil siya po laging connected sa ating Diyos Ama. Laging nananalangin. Tayo gayon din po. Napakahalaga po noon yung pattern na ibinigay sa atin ni Jesus Christ. Pinagagawa niya sa kanya mga alagad. At doon po nagsimula ng mga alagad ay sumunod sa kanya, naglingkod sa kanya. And for us to serve Him more and more, we should be connected to Him every day through reading His Word and pray. Pray, pray, pray. Kanina tayo magpipray? In the name of Jesus. Kaya sabi ni Jesus, whatever you ask in my name, it will be given unto you. Kanina pong pangalan? Kay Jesus Christ. Dahil ang kanyang pangalan lamang ibinigay sa ikaliligtas ng tao. Wala nang iba pa. Next, si Christ po, sinend yung kanyang disciples. Christ sent His disciples forth 2 by 2. Aba, may partner. Ayan, malaga yung partner, Sino po may asawa dito? Ayan. Para yung iba, ewan ko ba, may asawa ba ako? Hindi kasi katabi, kaya hindi malam, may asawa ba ako? Okay. Ayan. Yung mga may asawa, pagka lumakad yung mag-asawa, kahit sila lang dalawa, walang chismis. Di ba? Wala. Sila mag-asawa yun eh. Pero pagka lumakad ang isang babae at isang lalaki, hindi mag-asawa, may mga babalitaan ka, May mga, alam mo ba, si na ganito? Ayan. Malungkot pagka sa church, napapakinggan nyo, nakita lang na lumakad na dalawa kung ano nang sasabihin. Hindi tama yun. Kailangan may ebidensya tayo. Yun po yun. Ngayon, kaya po sinasabi ni Jesus, yung 2 by 2, na pinapahayo ng, ang principle po niyan, lalo sa pag-evangelize is, kung 2 babae, 2 babae. Kung 2 lalaki, 2 lalaki. Ngayon, kung marami naman na 3, edi 1 lalaki, 2 babae. O kaya 2 lalaki, 1 babae. Mahalaga po yun. Bakit po ganon? Para po ma-affirm o ma-establish, ma-confirm nung isa o nung 2 ang sasabihin nung nagsasalita. Kailangan po i-confirm ng witness. At yun yung principle sa Matthew 18:16. At kasama po doon, para po mayroong kasama at kung may ma-face na mga struggles or trials or hardship, may magpipray. Yun. May magpipray sa'yo. May strengthen ka, may encourage ka, masusuportahan ka. Yun daw po yung benefits ng may asawa Di ba?
Yan. Kaya yung mga nagpaplano din mag-asawa, isa po sa benepisyo ng may asawa. Sinusuportahan ang asawa, di ba? Sa prayer. Di ba? Pag nagkababasa ng Bible, ay, alam mo, hindi mo ata na-i-apply yung sinabi mong i-apply mo. Ayun. So, maganda po yun. Nag-i-encourage, nagsusuportahan. At gayon din po, dun sa ating paghayag ng mabuting balita, kailangan din po, merong mag-a-affirm sa atin, magsusupport. Gayon din, Christ gave His disciples great authority. Ano ang binigay na authority ni Jesus Christ? Power over evil spirits. Dito po sa Book of Mark, simple sinulat po ni Mark to para bigyang emphasis din. Bakit yun lang? Pero po dun sa ibang book, like sa Gospel ni Luke, isinulat din po niya doon yung power to heal every disease, sickness, and to preach the kingdom of God. Ginawa po yun sapagkat ito pong ang focus kasi ng pagkasulat ni Mark ay para sa mga Gentile society. Kung saan, alam po niya na doon talaga yung pagkakagapos ng kaaway, ng kasamaan. So gusto niya pong bigyan ng focus na yung central purpose ni Christ is to conquer the spirits of evil and to destroy the works of the devil, especially in the hearts and the lives of men. Na yung, bakit nga ba ang tao hindi nakakagawa ng mabuti? Kasi yung espiritu, yung masamang espiritu, nanggagapos. Nandoon. Ngayon, ang nagpapalaya lamang po sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung meron pa po sa atin na parang pakiramdam mo, hindi ka pa nakakalaya, papalayain ka ng Panginoong Hesukristo. Manampalataya ka, palalayain ka niya. Kung may nakakaalipin pa ng iba't ibang uri ng bisyo, palalayain tayo ng Panginoong Hesukristo. At anumang bagay nakakaalipin sa atin, kaya tayong palayain ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapangyarihan po ibinigay sa atin. Gayon din, power to heal every diseases and sickness. May kapangyarihan po ang isang anak ng Diyos, ang isang alagad ng Diyos na magpagaling ng may sakit. Hindi lamang po body, syempre soul. Body and soul. Kasi yun yung concern ng ating Panginoon. Kasi pagka may sakit ang body, hindi ka rin makakahayo, di ba? Pagka masakit ang tuhod, sino nang sumasakit-sakit ang tuhod? Nahihirapang lumakad, di ba? Ayun po yun. Kaya si Lord, gusto din niya tayong i-heal. Whole body. And by faith, i-claim po natin yon. God will heal us. Yung kabuuan ng ating pagkatao. Amen? Naka, parang hindi kayo kumbinsido. Sabi, namamagaan tuhod ko. Kaya po bang i-heal ni Lord yun? Bumuhay nga siya ng patay. Yun pa kaya. Di ba? Amen? Okay. Kaya pong magpagaling ni Lord. I-claim natin by faith. Ganun din po ang ating Panginoong Yesus. Hindi lamang in-equip yung mga disciples, hindi niya lang tinuruan, kinasama araw-araw, binigyan ng authority, kundi Christ instructed the disciples. Mayroon po siyang 5 specific instruction. 1, the disciples were to live in utter simplicity and humility. Kailangan doon yung mga disciples, lagi pong simple lang. Pagkatapos, yung kanila pong pamumuhay, laging naroon yung kapakumbabaan para makita nung kanilang mga pinupuntahan. At ano po ang kailangan lang daw i-take? They were to take a staff only, that is walking staff. Diba? Meron lang po silang parang ganun staff, yung parang tungkol na ganun. Ayan. Kasi noon, pagka humahayo sila sa disyerto, syempre may mga insekto at kung ano-ano pa. They were to take no bag, no bread, and no money in their belts. Bakit kaya? Kasi po, ang magpo-provide noon yung kanilang host.
Yung pupuntahan nila ang magpo-provide noon. Ang sabi lang ni Lord sa kanila, o mag-wear lang kayo ng sandals, ha? For protection. Para yung paa ninyo, maginhawahan naman. Aba kasi mahirap naman maglakad sa bato-bato. Di ba? Oh. Baka sa na pag-concentrate, ay, ang sakit ng paa ko. Ay, ganun. Ayun. Pero, kailangan po talaga sanay maglakad. Siyempre, lumalakad. Kaya kailangan malakas ang tuhod. Ayan. So, pinapalakas ni Lord. Huwag pong mag-alala yung ating mga medyo older, pinagpala ni Lord. Pwede pa rin kayong humayo kay Lord. Hindi man kayo makahayo physically, yung inyong panalangin sa mga humahayo, ipag-pray po natin. Di ba? Na maging matanggumpay sila. At ngayon, hindi rin daw pwedeng mag-wear ng 2 tunics. Kailangan, isa lang para wag daw magdi-display ng extravagance and para wag magkaroon ng display ng wasteful living. Pagka may isa ka, okay na yun. Magpasalamat ka. Ayan, wag ka nang sabi, bakit siya 2? Bakit siya 3? Ayan. Yan po ay nagpapahayag din na kailangan tayo ay maging contented at maging mapagpasalamat sa kung ano ang ibinibigay sa atin ni Lord. Ayun. Kasi minsan kaya tayo hindi maging masaya dahil tinitingnan natin yung iba. Sa halip na ipagpasalamat kung ano ang ibinigay sa atin ni Lord. Kasi kung tayo po ay karapat-dapat na bigyan, kung tayo ay mapapagkatiwalaan talaga ni Lord, dadagdagan at dadagdagan pa niya. Kasi sabi niya, ang mapapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Sinong gusto mapagkatiwalaan sa malaki at maraming bagay? Ayan. Kakonti. Gusto nyo maliit lang. Ayan, ayun yun ang malaki. Ayan. So, mapapagkatiwalaan sa maliit, mapapagkatiwalaan sa malaki. Yun po. So, magsimula tayo muna. Huwag mo sabihin, bakit kaya isa lang pa yung nahahayuhan ko? Huwag ka mag-alala. As you obey God, dadagdagan niya ni Lord. Ano po? The disciples were to show stability and settledness. When they entered the town and found a house, they were to remain with that house and not be moving about from place to place. Bakit naman kaya sinabi ni Lord John? Kanina po, huwag daw magdadala ng anuman. Maliban. Kasi po, si Lord mismo ang magpo-provide sa pamagitan noong nagpatuloy. Dito po sa Taytay, kung titingnan natin, sino po ang nagpatuloy sa amin? Ini-house kami sa parsonage. Ano po? At naniwala ko na lahat naman po ipinoprovide. Diba? So yun po kasi ang kailangan doon. Ipoprovide ng mga host yung pangangailangan ng mga alagad. At salamat naman po dahil ang Taytay United Methodist Church, ginagawa naman yon. Ano po? Yung provision na ipinagkakaloob. Ngayon, bakit kailangan hindi from place to place yung may host na dito, pupunta pa sa kabila? Kasi para ma-avoid daw po yung favoritism din. At yung pagsisiklagi ng comfort at saka luxury. Baka sabihin, ay, bakit si Petra? Ang pinahigaan sa amin ay kutsyon. Kay Pedro, ang pinahigaan ay papag. O di magkakaroon pa ng comparison. Kaya sabi ni Lord, mag-stay ka na doon. Pagyamanin mo yun. Di ba? At kasi, yung tumanggap sa inyo, sino ang tinanggap? Sino ang tinanggap ng tumanggap sa mga alagad ng Diyos? Si Jesus Christ. Kaya kung kami tinanggap ninyo sa bahay ninyo, sino ang tinanggap nyo? Sino pong tinanggap nyo? Naku, yung iba hindi kumbisido si Jesus ang tinanggap. E di siyempre, kayo ang tinanggap namin, kayong pumunta eh. Diba? Pero ang sinabi po ni Lord, kung titingnan natin, doon sa ikatlong instruction niya, kailangan daw, the disciples were to reject any who were not hospitable and receptive. Apa yun daw mga hindi hospitable at saka receptive, apa i-reject na. Lumipat sa iba.
Napakaganda po nito na makita natin na kapag tayo pala tinanggap natin yung mga tagapaglingkod ng Diyos, yung mga alagad ng Diyos, yung mga humahayo. At huwag niyong sabihin kami lang yon, kayo rin po yon. Kaya pag pumunta kayo sa bahay ng may bahay, dahil ang dala ninyo ay ang mensahe ng Diyos, tinatanggap din po tayo. At kung hindi man kayo tanggapin, hindi kayo ang tinanggihan. Sinong tinanggihan? Ang ating Panginoong Jesus. Bakit po sinabi ng ating Panginoon, i-reject them? Kasi dumating na sa kanilang sambahayan ng kaligtasan, pero tinanggihan nila. Ang napakahalaga po noon. Dahil ang dinadala ng mga tagapaglingkod ng Diyos ay mabuting balita. Bakit po kailangan hindi mag-stay? Pero mo, 10 taon na, doon ka pa rin? Hindi ka naman pala tinatanggap doon, ang mabuting balita. Kasi po, hindi pwede nating i-waste natin yung time natin. Dahil marami pa po ang nangangailangan. Marami pang nangangailangan. At minsan po ito nagiging struggle. Halimbawa, yung relatives ang tagal-tagal hindi tumanggap-tanggap. Sabi mo, ay, parang ayaw ko na, ayaw niyong tumanggap eh. Mga kapatid, lumipat po tayo sa iba. Dahil marami pa ang nangangailangan ng mabuting balita. Don't waste your time. Marami pa po ang kinakailangang mabahaginan. We must discern quickly or possible who is worthy and receptive. Napakarami po. Sagana ang aanihin. Kailangan pa ang marami mag-aani. At yun ang challenge sa atin. Napakarami pa po ang kailangang mabahaginan ng mabuting balita. Sabi ni Lord, ano naman ang sasabihin? The disciples were to preach repentance. The disciples were not to preach their own message or idea. O yung sariling kaisipan. Ang atin pong dinadala ay ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. At ang nire-represent natin sino? Si Jesus Christ. At ang message ni Lord ang ating dinadala. Ang pinoproclaim po natin message ni Lord. Ngayon, marami po ang natatakot. Bakit? Wala akong sasabihin. Mga kapatid, alam niyo po, kung everyday, umuupo tayo, kasama ang Panginoon, tayo ay nagdi-devotion, hindi kayo mauubusan ng ibabahagi. Eto. Kaya hindi po tayo matatakot. At hindi tayo dapat matakot dahil sinabi na ni Lord, yung kanyang power and authority ay nasa atin. Ano nga ba ang message lang natin? Napakasimple. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay ligtas. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Diba? Yun yung mensahe. Na kay Hesukristo lamang ang kaligtasan. Sapagkat siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, wala makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan niya. Napakasimple po ng mensahe. At yun ang mensaheng ipinapadala sa atin ng ating Panginoon. At ang limang instruction ni Jesus Christ, sabi dun sa verse 13, and they were casting out many demons and were anointing with oil with many sick people and healing them. So the disciples were to minister to the demon-possessed and the sick. Kailangan pong mapalaya yung mga naalihan ng masamang espiritu. Nakikita man o hindi. At kinakailangan po na yung kanilang mga karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. Dahil si Jesus Christ po, lagi niyang tinitingnan ano ang need noong tao. Mahalaga po yun. Tinitingnan ni Jesus Christ yung need ng tao. At doon siya nagmi-minister. At lastly po sinabi niya, i-anoint ng oil. Bakit po i-anoint ng oil? Dahil yung oil po ay nagsisimbolize ng presence ni Holy Spirit. At nagsisimbolo din ito ng God's care, comfort, and joy of His mercy to us. Sino po sa atin ang alagad ni Jesus? Nakakakanti ang tumataas ang kamay.
Ang sabi po nung ating, ayan, yung ating tema, to make disciples of Christ, di ba? And, anong sunod? To transform the world. Ang sabi po nung Matthew 28:19-20, lahat daw tayo ay ano? Sino naman po sa ating anak ng Diyos? Aba, masadami. Yung mga anak ng Diyos ay tinatawag din pong alagad ng ating Panginoon. At lahat ng alagad ng ating Panginoon ay inaatasan niyang humayo. At kung ano ang tinanggap natin ay ating ibahagi sa iba. Mga kapatid, huwag po tayong matakot. Kasama natin ang Diyos. The power and authority has been given to us. Hindi tayo mawawalan. Magkakaroon tayo. Purihin ang ating lahat at disiplina natin sa Panginoon. At bilang alagad ng ating Panginoon, tayo ay tinatawag natin. So, lahat po ng mga generous and faithful giver ng Panginoon ay maghanda na at pakinggan natin ang sinasabi ng Pangalawang Korinto, Kabanatang 9, ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Hello. Okay. Tayo ay sumandaling yumuko at tayo manalangin. Aming Diyos, napakabuti mo sa amin. Salamat na ipinagkaloob mo ang lahat ng aming mga pangangailangan sa nakaraang linggo. Ngayon po, Panginoon, kami po ay maghahandog ng aming pagpapasalamat at ng aming katapatan. Pagpalain mo kami ng isang pusong faithful and generous. Masumpungan mo kami, Panginoon, nagmamahal sa inyo at nagtatapat sa inyong kaharian. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon, na magkakaloob at ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen.
a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo manalangin. Aming Diyos, lahat po ng nasa amin, ang buhay namin, ang aming tinatangkilik, ang aming hanap buhay, ang aming negosyo, ang lahat ng kayamanan po namin, sa inyo nagmula. Salamat po dahil pinagtitiwalaan mo kami ng isang buhay na masagana at pinagpapala. Narito po, Panginoon, ang mga handog ng iyong mga anak. Buong puso at buong kagalakan, inaalay namin ito sa inyo. Malugod ka at malwalhati ka sa mga handog na ito. Kapahayagan ng aming pagmamahal, ng aming pananampalataya, ng aming taus-pusong pagpapasalamat. Tanggapin mo aming Diyos at magamit ito upang lalong maraming kaluluwa ang makakilala at maligtas at magkaroon ng kaugnayan sa inyo. O Panginoon, pagpalain mo ang mga anak mong nagkaloob, ang bawat isang nandito na sumasamba at nag-aalay ng papuri sa iyo. Ibalik mo ng higit na pagpapala, umaapaw, siksikliglig sa bawat isa na iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the holy storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing,
I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. Perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Panginoong Diyos sa aming Ama, isang blessing po, Father, ang kami tawagin mo upang maging iyong alagad, O Jesus. At ang pinakamasarap na aral na itinuro mo sa amin sa linggong ito is for us to deny ourselves of all the things that hinders us in making disciples to transform the world. Your disciples of Jesus. Dear God, humility is what you ask from us. Isang mapagkumbaba, isang masunurin, isang madasalin. Sabi mo nga, Lord, sa aral namin na natutunan ngayon, you first invited us to be with you, to have a very sweet relationship with you, O God. Salamat po sa mensahe itong umagang ito. At katulad din po, Panginoon, ng isang pastol, ang tungkod, Panginoon, na sinasabi sa mga talatang aming nabasa, ay walang iba kung hindi ang iyong salita. Na siyang gagabay sa amin, na siyang magbibigay sa amin ng mga paalaala, na siya rin papalo sa amin, na siya rin na magbibigay sa amin ng kalakasan sa panahon ng aming panghihina. Dear God, marami pong salamat sapagkat sa mga oras na ito, sa araw na ito, every one of us, O Father God, hahayo kami, Panginoon, ng buong katatagan, ng buong pananampalataya, ng buong lakas, ng buong katalinuhan, ng buong lahat ng aming pagkatao at ang aming kalakasan. It's all because not of us. It's all not because of us. It's all because of you. You made us disciples, O Jesus, disciples to transform the world. Thank you, O Lord God. And Lord, with this prayer of thanks, Lord, keep us always in your hand and keep us away from all forms of evil and darkness, as you have given us the authority to overpower the darkness, the forces of darkness, O Lord God. Thank you so much, O Lord God. You have liberated us, Father God, from darkness to light. Panginoon, sa aming pong pagtindig, aming pong mararanasan at mararanasan pa, Lord God, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. In the mighty name of Jesus, we live our lives to you as your disciples. In Jesus' name, amen, amen, amen. Standing
the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Mula sa ikalawang Korinto 13, itong sinasabi ni Pablo sa lahat ng mga alagad ng Panginoon. I would like to quote this as a benediction for all of us. Hanggang dito na lamang, mga kapatid, at paalam sa inyo, sapagkat kayo ay tutungo sa sadya, hindi kung saan paman pagkagaling sa simbahan. Kayo ay sasadya sa inyong mga tahanan. Sikapin niyong maging ganap at sundin ninyo ang mga aral na ating natutunan tungkol sa pagiging alagad. Magkaisa ang lahat ng anak ng Diyos at ng makapamuhay ng payapa. At sa gayon, sasaatin ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Amen. Taglayin ninyo, taglayin nating lahat ang pagiging magkapatid sa pamamagitan ng pagbabatian, pagngingitian, pagkakamayan. At lahat ng ito, mga pangarap natin sa buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia bilang individual, ay magkakaroon ng tunay na kaganapan. Sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikiisa ng Espiritu Santo. Amen. Sa isang kislap lamang, migas ay mag-aalab. Ang kapaligiran, init sa lagablab. Gayon din ang pag-ibig niya, pag naranasan na ang pagsintay, ipadama, ipamahagi na. Sa bawat kaibigan, hangad ko'y kaligtasan, manampalataya sa Diyos magpakailanman. Aking ipagsisigawan sa buong sanlibutan. Sa puso ko siya'y nanahan,